Hi, it's here. And you're listening to Kabayan Radio 94.3. Well, for on the clock right now, my name is RJ Millie G4, the Midday Jam, and I do have a very, very special guest for this hour. Well, I already know that you guys already saw our post on our Facebook account, isn't it? Correct. If you're following us on Kabayan Radio 94.3's official Facebook page, you guys already know that currently I am going to interview the number one for me, huh? P-pop group called Kaya. They're actually a Filipino girl group in the Philippines, and they're currently on air with me. Say hi and good afternoon, Kaya. Hello. Project Hello. Hi. here. Hi everyone, I'm Angela. This is Kaya Therese. Hi, I'm Kaya Charlotte. Hello, I'm Kaya Sofia. Hi, this is Kaya Alexa, and we are Kaya! Wow. Ayan mga kabayan. So didinig natin ang Kaya ngayon on the other side. Kamusta naman? Kamusta ang araw ninyo, Kaya? We're very, very happy po to be here. And ayun po, sobrang saya po talaga namin. Wow. Ang gaganda nila. Alam niyo mga kabayans, makikita niyo po yung video live talaga sa Facebook namin, i-upload namin, and we are very, very happy to see them here. At maraming salamat Sony Music PH for letting us interview Kaya today. Well, let's give it a round of applause. Ayan, tanungin naman natin ang ating mga girlies today. Ayan, I heard that you just recently released a new song. Later on, pag-uusapan natin yan, which is yung TNG. But I do want to know, kamusta naman? And can you please tell to all of our audience right now, ano yung position nyo sa girl group na ito? Okay? I'm the leader of Kaya, one of the vocalists, and of course, dancers of the group. Hello po, ako po si Charlotte and the youngest member of Yes. Kaya. Wow. Vocalist, hello po. Hi, ako po si Kaya Therese. Ako po eldest po sa group na to. And vocalist, rapper, and dancer. Ito may ginagawa. Hello po ulit, I'm Sofia, and I'm the vocalist and the dancer. And taga-timpla po sa kape. Mahilig sila sa kape. I am Alexa, and I'm a rapper and dancer at the same. Yay. Okay. Well, hello and nice to meet you, Kaya. And can you please tell us bakit Kaya? Anong main reason bakit Kaya ang name ng inyong girl group? Yung Kaya po, it came from a Cebuano word, kinaiya, which means inner character, and also the Filipino word kaya, which means I can. So I think kinumbine po namin yon yung authenticity or inner character ng each member para po malagpasan lahat po ng pagsubok sa buhay. Ay, ang deep pala ng meaning ng kaya, no? So, bali, it means kinaya, correct? It's a Bisaya term for a character individuality, like inner. Okay, tas kaya, syempre, kaya natin. Okay, great. Well, I just wanted to ask, paano kayo nabuo? Or paano kayong naging part ng group? Isa-isa kayo? Paano? Like, can you please tell us more kung paano kayo nagkasama-sama as kaya? Actually, nag-start po kami with an exclusive audition. So, during that time po kasi, pandemic pa. So, hindi po talaga siya parang open na audition. So, we were handpicked one by one. Minessage po kami online, like in email or DM on social medias. And, yeah, dun po kami nag-audition. We started more than 10 girls. Tapos, nag-training po kami for singing, dancing, personality development and all that. And every month parang ini-evaluate po kami. So may mga rankings pa kami doon, ganun. So yeah, since 2021 nag-training po kami. Tas every month halos parang may mga nababawasan sa amin. So we started off more than 10 hanggang sa naging 5 po itong kaya. And we trained for 1 year bago po kami mag-debut. So, Okay.
So, kamusta naman? Ang galing at saka ang gaganda niyo 'no. Bakit gano'n? Bakit nung panahon ko walang ganyan-ganyan, 'di sana parang nakasali sa kamusta? Anyway, sa siyempre nandun na tayo sa getting to know Kaya. I just wanted to ask, since napakaganda ng meaning ng Kaya, okay, what has been yung root ng word na yon, paano niyo ini-inspire yung music niyo doon sa name ng group niyo as an identity niyo as an artist? Paano niyo nililink yung music niyo doon sa name ng inyong girl group? So, sa lahat po ng songs namin, we always talk about our own experiences and our own stories. And I think from that po, nagkakaroon po kami ng connection with our fans. It's because it's really relatable. They experience it themselves as well. So, as much as possible, gusto po namin maging authentic when it comes to showing up po or showing ourselves in public so that makita po nila na there's beauty sa flaws and sa pagiging totoo. And of course, lagi po naming, may mga songs po kami na it's all about encouragement. It's all about empowering. And it's just more on like we're just there for them. Yung music po namin really supporting. So that kapag meron po silang pinagdadaanan, malalaman nila o mararamdaman nila na Kaya is always here with them. Oh, okay. Ang ganda naman. So, parang napaka-empowering talaga ng girl group na ito, no? Talagang kinakaya nyo lahat. Sana all kinakaya. Kasi ako parang, hindi na naman, de joke lang. So, pinapakinggan ko yung bago yung kanta. Meron doon mamaya pag-usapan natin yung sinabi ni Mama. Alam niyo, gustong gusto ko yung sinabi ni Mama. Kasi bakit parang di sinabi sa akin ni Mama? Umpisa nandun na tayo sa getting to know Kaya, ayan. Natinig ko or nalaman ko ayon sa aking pagbabasa na meron daw twins diyan sa inyong group. Sino 'yan? Lumabas kayong dalawa. Ayan. So we have Angela and Charisse. Tama? Ayan. Ang gaganda. So, ano to? Okay, I have a question for you guys. How does the dynamic as a siblings, paano nakakaapekto 'yan sa team niyo as magkapatid kayo? Po, meron talaga siyang pros and cons. Meron siyang nakakatulong naman when it comes to sorry po. When it comes to be more transparent kapag Mhm. sa emotion, when it comes to decision making, even though minsan magkaiba kami ng decision, we always come up with one decision. And siguro since bata pa po kasi kami, magkasama na kami sa trabaho. Sa Bakit napupunan ang na. bata niyo nagtrabaho? Di ba na bata kayo? Okay, go. Marami kami natutunan together. Mahirap kasi minsan yung pagkakaparehas namin nagiging conflict din. Pero masaya kami na figure out namin how to stand out differently sa sarili namin sa pagkakaiba namin. Ikaw, may sabihin ka ba? What can you say? Trainee pa lang po kami. Nahirapan po kaming dalawa kasi kailangan po makita yung differences po ng bawat isa. And parang dun po nila ako ginawang or mas para ba? Nagkaroon ka ulit. And then, Yes, parang dun nila ako pinush na mag-rap kasi para makita yung differences namin. And at the same time, din ko rin po na-discover na kaya ko Ayaw rin pala po. yun. Oh, okay. So para at least nadi-distinguish natin kung sino si Angela at si Charisse. Aside dun sa buhok nyo, kasi syempre magkaiba na kayo ng hairstyle. Alam niyo ba? And I do have a question, since nandito na tayo sa getting to know Kaya part ng ating interview today. Sino ang pinakaseryoso sa grupo nyo? Ayan, I wanted to know. Sino sa inyo ang pinaka-serious? Ayan. Ay nako. Bakit? Paano niyo nasabi like hindi siya nagsasalita? Like madalas parang siya yung pinaka-deep mag-isip, gano'n? Sorry po. With work ba? Or I think sa pag in Oo. everything. Siguro kasi si Sofia kasi mas ano siya, parang mas pina-process niya sa sarili niya yung mga thoughts niya. Hindi siya yung Um, burst agad na ito yung gusto kong mangyari or whatsoever. Ito yung nafe-feel ko. Mas, parang ba, reserved? Ano ba? Ikaw, tama, reserved, oo. Parang kumbaga may pagka-ano siya, pino-protect niya siguro your inner peace niya, no? Tama? Don't guys. Hindi, joke lang. Ano po kasi ako,
So, panganay po kasi ako sa family. So, feeling ko part din Oo, ng pagiging, reserve. Kasi hindi ka pwede, parang as a panganay, nasa iyo yung, nasa iyo yung, I won't say, obligation, pero, minsan kasi, like, pansin ko, for me, parang, nagiging, part ako ng parang mood setter ba ng family, parang ganun. Okay. So, ikaw yung parang pinaka-ate ng grupo. Tama, ganon. Pinaka-ate. rin siya po. Parang, so, sabihin senior ako. Yan. So, since okay na tayo dun sa seryoso, sino man ang pinaka-makulit or joker sa inyo? Kumbaga yung pampasaya ng grupo. Dalawa. Oh, dalawa. Sila po. Yes. So, bali, can you please tell your name para sa mga naka-air tayo ngayon? Can you say again? Ano yan? Sino yan? Yan na. Ang Ay. makulit. Si Makul. Ako po Ang si mas Charis makulit. Makulit. Ayan, tandaan nyo guys kung sino yung makukulit sa kaya. Okay. So, since magkakaiba tayo ng attitude at isa kayong girl group, na-curious lang ako, meron bang mga times na parang nagkakaroon kayo ng creative disagreement or how do you handle them as a team? Palagi po kaming kasi syempre iba-iba rin po kami ng kinalakihan, yun nga po yung mga nasa isip namin magkakaiba rin kami. Kahit kami kambal, magkaiba rin kami ng gusto. Pero I think, nagkakaroon kami ng meeting or brainstorming. Laging iniisip namin yung fans namin kung ano yung pinaka gusto nila. Pero at the same time, hindi rin namin sinasacrifice yung gusto namin, yung artistry namin. So, I think Mhm. lahat sa magandang usapan. Okay, good. Well, I just wanted to ask, meron ba kayong inspiration na talaga namang foreign na girl group din na talagang tinitignan nyo na sana makakollaboration namin sila? Sinong artist yan? Meron ba? G po. Oh. If familiar. Okay, so parang isa doon magkakasundo kayo. At least meron kayong isang parang common kayo na, ay, gusto ko sila makakollab kasi yun yung dream ng girl group nyo, which is we are very happy na hahanap nyo yung image or sariling image ng Kaya. Talaga nire-represent nyo ang mga Filipinas, okay? So since nandun na tayo sa mga pag-perform nyo as a girl group, I just wanted to know, paano kayo nagpe-prepare mentally and physically before going on stage? Kami po kasi kapag bago mag-perform, importante po talaga sa amin na nasa right mind. Yung Mm. aming iniisip na anything na problema. Pero unfortunately, hindi naman in all cases ganun po yung nangyayari. So, as much as possible, ano talaga kami, like, pahinga. Rest is very important talaga as a performer kasi dun mo sa busy schedule namin, ayun na lang yung parang yung magbe-benefit man lang yung katawan namin, parang ayun na yung pinaka puwede naming gawin. And of course, yung pagiging, yung pag-communicate din namin to one another, lalo na kaming, Kaya. Kasi for sure, parang ang hirap kasi mag-perform na may dinadala kang mabigat. So, as much as possible, we want to let it out. And ayun yung maganda sa'min kasi we always support each other na during times na may problems, yung mga parang, alam mo yung parang binubuhos nila sa'yo yung energy na meron sila, yung kaya nilang ibigay Mhm. very, um, sobrang thankful lang namin na ganun yung dynamic namin as a group. Yes. Okay, thank you for answering that. Ang ganda naman ng question nyo. And what has been your most memorable live performance so far? Yung grupo hindi nyo makalimutan. Kailan yan at saan yan? Lahat po na yun nga, every performance po namin memorable. Pero kung pipili po kami, Ako, meron P-Popcorn. P-Popcon, yung Yeah, first pa rin P-Popcon pinaka- here po sa Philippines. Kasi nung time na yun, First and second, yes, 22. it's like our first day sa afternoon debut namin. Tapos, nakapag-perform na agad kami sa sobrang, Big stage. sa big stage sa, ano yun? Sa, Aranata. Wow! Ang galing. Isa pa parang lagi po sinasabi na, hello, What's up? Mama, nandito na ako. Parang gano'n. Ganun yung feeling. Mama, eto na po. Kasi may pinapanood ako yung music video nyo, yung gumaganon siya sa may bintana. Tapos yung, it's about, yun,
'Di ba, pinanood ko at tinitignan ko talaga kayo. So, napaka-excited akong pag-usapan talaga yung pinaka-topic natin today, which is yung TNG. Ayan, sa mga kabayans, again, we have Kaya right now on air. Talaga namang nag-e-enjoy tayo na madinig ang kanilang mga bosses on air right now. So, don't forget to listen to us live, www.kabayanfm.com. We are also live via radio frequency to 94.3. So, balikan natin ang Kaya. So, how's your relationship with your fans, girls? Kamusta? Meron bang mga team-team yan? Kasi alam ko may mga hashtag Zayas, parang ganyan, di ba? Sobrang tight po namin, like close talaga kami ng mga fans. Hindi po namin sila consider as fans, like parang friends lang namin sila. Kasi like nandyan kami kapag may problema din sila, willing kami to listen, and also kapag kami may problema kami, willing din sila to listen. And lahat po sila very trustworthy. And ayun pa, meron po mga ganun, may mga sarili-sariling fan base like kay Cherise, Cherries, kay Charlotte, Charm, sa akin po, Angela, Jellies, kay Sophia Sopas, and then kay Alexa, Dragon. So, sila rin po yung gumawa ng mga sarili-sariling fan base. It's not to be competitive with each other, para lang mas maging organized yung takbo ng communication sa fan bases. And ayun, shoutout sa lahat ng Zion nakikinig. We're very, very, very grateful na nandito kayo sa buhay namin. Okay. And do you have any special messages sa mga young girls or aspiring performers who look up to Kaya? Anong masasabi niyo sa kanila or message para sa kanila? Hello guys, hello sa mga aspiring na artists na gusto rin maging part ng isang girl group or gusto mag-start ng music career. Start small. It's okay to like start small, to figure things out slowly, step by step. You don't need to rush things. And find the right people to support you, find the right people you surround yourself with. And yun nga, parang to be a Filipino, sobrang enough na siya to be confident on stage. And you don't need to change yourself. You just need to be yourself. To always look back kung saan ka nagsimula. And magugulat ka na, ang layo pala ng narating ko na. Kasi minsan tayo din yung critics ng sarili natin, worst critics. But you have to appreciate yourself more. And ayun, nandito yung will continue to create new music, to release new songs, so that magkakasama-sama tayo sa isang stage. Yes. Wow, 'di ba? O galing na 'yun sa idols nyo ha. Talaga namang makinig kayo sa mga 'to kasi talagang grabe yung pinagdaanan nila para maka-collaboration nila at makapag-produce ng song nila ang isang sikat na OPM artist din na nangyari lang this year. I heard that you have a collaboration with Zach Tabudlo. And that is only this year, 'di ba? So, doon na tayo sa song nyo na TNG. Kamusta naman? How is it collaborating with a great artist, producer, lyricist, or writer na si Zach? Kamusta siya? Pag-intro. Happy and grateful po sa kay Zach Tabudlo. Kasi po grabe, we're ano po, fans po talaga kahit po ng trainees pa lang po kami. And talagang nakikinig po kami ng music niya. Nagko-cover, nagda-dance, and nagugulat na lang po kami sa mga nangyayari na biglang eto na po, dumating yung araw na binigyan niya po kami ng music and talagang ginawa niya talaga for us po talaga. As in, nung nakita namin yung folder na may KAIA Kaya, sumakses na po talaga. Ninyo lang naramdaman. Wow, nangyayari na talaga to. And yung narinig po namin yung demo ng TNG. Super nagustuhan po talaga namin. And boses talaga ni Zach Tabudlo yung narinig namin. Kaya parang super galing. And at the same time, na-pressure rin po kami. Kasi paano po namin mahigitan or kahit pa paano bigyan ng justice yung kanta na nabigyan niya. Pero thankful po kami kasi pagkatiwalaan po kami ni Zach. Okay, ang galing. And I'm very proud of you. Any additional kung kamusta na, how was it collaborating with Zach Tabudlo on this song TNG? Collaborative po ni Zach. Parang kahit na, syempre, siya po yung gumawa nun, siya yung mas maalam po sa amin. Ano pa rin siya, willing to learn from us. Talagang tinatanong niya kami, like, komportable ka ba sa key na to? Ano sa tingin niyo yung mas bagay na atake dito? Hindi niya sinasarado yung pinto niya sa suggestions namin. And
More than that, hindi na lang kami basta magkaibigan na, hindi na kami, sinabi ko, hindi lang kami basta magkatrabaho, magkaibigan na rin po kami. Na yung naimbitahan niya kami tulad sa mga special days niya, like birthday niya, yung mga ganung bagay po, parang hindi namin siya inakalang mangyari. Kasi, di ba po, masaya kami na magkaroon ng legacy na nakapag-produce ng song with si Zach for us. Pero at the same time, yung mababaon namin after this career, yung friendship na yun. Kaya sobrang saya po namin. Okay, congratulations again, Kaya. Well, meron kayong line doon na kasi yung show ko dito sa The Midday Jam, mapaghugot lahat ng listener ko. So, meron kayong sinabi doon na sabi nga ni Mama, huwag kang magtitiwala sa mga lalaking gaya mong masyadong magaling sa drama. Oh, di ba? Alam ko. Okay. So, nagpaanan ng lahat yan. Kung papalitan nyo yung word na sabi nga ni Mama, huwag kang, oh, di ba? Kayo ba na pinagsabihan talaga kayo ng parents niyo na huwag kayong magtitiwala sa mga ganitong lalaki na puro drama? May hugot ba kayo do'n? Oh, 'di ba? Nandiyan to parang give Protect us, protect us and give us advice. And also kahit kami po, nagiging mama rin po kami ng isa't isa. Kapag may mga Mhm. pinagdadaanan, bibigyan namin ng mga warning or yun nga po kasi ba, prevention is better than cure. Pero maganda rin naman na napagdaanan natin yung mga certain na situation para mas matuto tayo on our own. And Oo. ayun, kami na, ayun, we have each other para po sa, na masamahan kami sa mga napagdadaanan. Paano mo to, ipapalitan mo daw? Ah, Yung sabi nga ni Mama. Anong Sorry, nakalimutan. Sabi nga ni Mama, "Huwag kang blank." Parang gano'n. Anong papalit niyo do'n? Sa mga sinabi Sabi, talaga ng mama niyo sa inyo, ha? advice ng mama, Oo. okay. Oo. Huwag kang basta-basta ay parang Wait lang, narinig hindi ka na. kinaya. Sabi nga ni Mama, huwag mo ibigay yung lahat. Advices sa mga listeners. Sige, next. Iconic to. Sabi nga ni Mama, papunta ka pa lang Pabalik na ako! Oh, yeah. Sige, next. Sabi nga ni Mama, wag bibig ang pinangahanap. Sabi ka. Sorry. Hindi na alam. Okay. Sige. Balik tayo sa Serious. pagmamahal. Sabi nga ni Mama, huwag kang maghabol sa taong hindi ka gusto. Oh, may hugot siya. Next. Sabi nga ni Mama, pag di mo nakita, makikita mo. Ay, totoo yan. Dahil lahat ng mama ganyan. Bakit ako sabi ni Mama, mag-ipon ka? Yun lang yung binili niya sa akin. So, nasaktan tuloy. Anyways, ayan mga kabayan, si have Kaya again on the other line and they are very, very happy to be here and letting you guys hear kung ano ba ang background sa kanilang song na ni-release just recently. Produced and composer, they have Zach Tapulo on the song. And alam niyo napakagaling ng Kaya because way back in 2023, they had their first solo concert, 2023, correct? And then now, 2025, nakapag-release na sila ng other song, which is under still Sony Music and si Zach ang nag-compose. Thank you, Kaya, again. And bago ko kayo pakawalan, syempre, you have to invite all of our listeners, upcoming events nyo or gigs nyo, and also how they can reach you on social media accounts. So ayun po, we just released TNG, written and produced by Zach Tabudlo. Sana po masuportahan nyo and para po masubaybayan nyo po kami. You can check us out on our social media accounts po. I-search nyo lang po ang Kaya Official PH, and Kaya members. Yes. And guys, you can listen to our songs on all music digital streaming platforms. Thank you, Kabayan. Really. Thank you po. Thank you po. You are very welcome. And before we wrap up, girls, ayan, maraming salamat ulit. And bago ko kayo pakawalan, syempre, alam ko na heads up ko na kayo as your Ate Millie G today. Ayan, can you guys give us like a quick station ID? Just say hi. We are Kaya and you're listening to Kabayan Radio 94.3. Kabayan Radio. 94.3. Okay? 94. Okay, 1, 2, 3, go. 5, 6, 7, 8. Hi, it's here. And you're listening to
Kabayan Radio 94.3. Yeah, thank you again. Thank you. And that's a wrap up for our amazing session with none other than the powerhouse P-pop girl group, Kaya. Girls, thank you so much for joining us today. We are so proud of everything you've accomplished, and we can't wait to see what's next for you. Thank you again, Kaya. And again, this is your first and only Filipino radio station here in Qatar, Kabayan Radio 94.3. Let me go ahead and play their song. Kaya with a song TNG, only here onto the first and only Filipino radio station here in Qatar, Kabayan Radio 94.3.